Kamusta at welcome back sa ating channel kung saan tinatalakay natin ang iba't ibang bagay tungkol sa anime. At sa araw ngang ito, tatalakayin natin ang pinakabagong chapter sa serye ng One Piece, which is chapter 983. Pero bago nga yan, kung bago ka dito, baka naman pwede kitang imbitahan na i-click na yung like button para sa suporta sa ating channel. At huwag na rin kalimutan ang subscribe button at notification bell syempre. Maraming salamat po at simulan na natin. Sa last chapter nga, matatandaan na marami nga ang nangyari. Nariyan ang pagkakagapos ni Sasaki, ang paghabol ni Big Mom kanila Chopper at Usopp, at ang di inaasahang pagkikita nila Luffy at Ulti. Ngayon, sa bagong chapter na pinamagatang Thunder, sa unang pahina ay makikita itong si Perospero na mag-isang umaakyat pabalik ng Onigashima. Matatandaan na malaki ang pagtutol nito sa alyansa nila sa Beast Pirates. Dito nga rin ay makikita na isa-isa niyang binabanggit ang mga pangalan nila King, Luffy at Marco, yung mga taong gusto nitong gantihan. Ngayon, sa susunod na pahina, makikitang ligtas sila Usopp at Chopper mula sa paghabol ni Big Mom. Subalit, nag-aalala sila sa kalagayan ng grupo nila Nami. Subalit sinabi nga ni Usopp na kasama naman nila si Sanji, kaya magiging ligtas sila. Sinagot naman siya ni Chopper na nag-aalala daw siya dahil nga nasa brothel sila Sanji at sinang-ayuna naman ito ni Usopp. Alam naman nating si Sanji ay mahilig sa mga babae at ang brothel nga ay ang tahanan ng mga prostitute na babae. Makikita rin dito na kumpiyansa si Big Mom na wala nga daw tatakbuhan ang Straw Hat dahil sa stage rin naman daw ang punta nito. Sa sunod na pahina, makikita sila Nami na hinahabol ni Prometheus habang tinatawag nito si Big Mom. Maya-maya pa, sinabi ni Carrot kay Nami na nakita niya nga daw si Sanji, pero sinabi ni Nami na binanggit ni Sanji na hindi nga daw nito iiwan ng mga prostitute. Kagaya nga ng ikinakabahala ni Chopper at Usopp na gagawing aksyon ni Sanji. Dito rin ay makikita si Big Mom na binigyang buhay ang mga lumang kagamitan sa paligid niya para gawing mga alagad nito. Sa susunod na pahina, makikita si Momonosuke na nakatali na at handa ng patayin nila Orochi. Makikita rin dito ang mga tuwang-tuwang miyembro ng Beast Pirates. Maya-maya pa ay lumabas si Orochi at ipinakilala na si Momonosuke bilang anak ni Oden na dapat nga raw ay 20 years ago pang patay. Sa sunod na pahina ay makikita na rin sa wakas ang lokasyon ni Zoro. Kaharap ang mga gifters, dito ay makikitang kinukumbinsi nila si Zoro na sumali na lang sa Beast Pirates. Sa sunod na pahina, makikita na rin ang lokasyon ni Kid na sinabihan ni Killer na hindi nga raw magandang ideya ang ginawa nito. At ngayon nga raw ay nahiwalay na sila sa grupo nila Hit. Dito rin ay makikita na walang takot si Kid at tuloy-tuloy lang sa pag-usad. Sa sunod na pahina, makikita itong si Ulti na masaya pa rin kahit nasubsob na nga si Page 1 dahil nga sinakyan niya ito. At maya-maya pa ay nagtatanong siya kung bakit nga daw nagawa nila yun kay Page 1. Mapapansin din dito ang pagiging mapagmahal na ate nitong si Ulti sa pagtawag nito kay Page 1 na Pei-Pei. Dito ay makikita na tinatanong niya si Luffy kung sino nga daw ito. Dito ay sumagot si Luffy na siya nga raw ang magiging hari ng mga pirata. Sa sunod na pahina ay makikita na hindi nga ito ikinatuwa ni Ulti at agad nitong inatake si Luffy ng isang headbutt na tinawag niyang Ulti Skull Cannon na hindi naman inurungan ni Luffy. Paanong uurong yan si Luffy? Isa rin niya sa mga matitigas ang ulo . Sa sunod na pahina naman ay makikita sa lakas ng salpukan ng mga ulo nila ay lumika ito ng malakas na pagsabog at pinatalsik ang mga Beast Pirates na nasa paligid nito. Sa sunod na pahina ay makikitang tinawag ni Page 1 si Ulti at sabay silang nag-transform bilang isang Ancient Zoan type users. Si Page 1 bilang isang Spinosaurus at si Ulti bilang isang Pachycephalosaurus. Makikita rin dito na hindi pa full transformation ang ginawa ni Ulti. Dito rin ay na-acknowledge ni Ulti ang tigas ng ulo ni Luffy. Sa sunod na pahina, dito ay sinabi ni Ulti na kung patay na nga daw si Luffy, kaninong haki yung nararamdaman niya.
At habang nakikipag-usap si Ulti sa mga tauhan nito, ay biglang lumipad si Luffy at hinawakan ito sa kanyang mga sungay at nakahandang ibalibag ito sa sahig. Sa sunod na pahina nga, ay makikitang nagtagumpay si Luffy sa pag-atake nito kay Ulti, na agad naman na ikinabahala ni Page 1. Makikita rin na naghahanda na si Luffy sa isa na namang pag-atake para naman kay Page 1. Sa sunod na pahina, ay pinatamaan ni Luffy si Page 1 ng kanyang elephant gun na hindi nga ikinatuwa ni Ulti. At tuluyan na nga itong nag-transform sa isang dinosaur at tinawakan nito si Luffy. Sa susunod na pahina, makikitang nahihirapan makawala si Luffy sa pagkakahawak ni Ulti sa kanya. At dito ay aatakihin na nga siya ni Ulti ulit nang biglang dumating ang isang di kilalang lalaki na may suot na Oni mask at inatake si Ulti ng kanyang Thunder Bagwa. Kaya sa tingin ko ito yung pinapahiwatig sa title ng chapter na ito. Sa susunod na pahina ay makikita na takang-taka ang mga Beast Pirates kung sino nga daw ang naroon. Dito ay nabigla sila na ito nga ay si Yamato. Dito ay labis ang pagtataka nila kung bakit nga nito inatake si Ulti. Maya-maya pa ay sumigaw ang isa sa mga Beast Pirates na dakpin si Yamato dahil utos ito ni Kaido. Dito rin ay makikita na tinatanong ni Yamato si Luffy ng kanyang pangalan. Sa last na pahina nga ay makikita na binitbit nito si Luffy at mabilis na tumakas. Sinabi niya kay Luffy na hindi niya nga daw ito sasaktan. Sinabi niya rin na matagal na siyang nag-aantay kay Luffy at nagpakilala nga ito bilang si Yamato, ang anak ni Kaido. Ang tindi ng bagong chapter na ito mga idol. Ngayon, sa tingin nyo, ano kayang mangyayari sa susunod na chapter? Ano kaya magiging resulta sa habulang Big Mom at grupo nila Nami? Makakausad kaya si Zoro sa dami na nakaharang sa kanyang mga gifters? Magkikita kaya sila Kid at ang grupo nila Hit? At ano kaya ang kailangan ni Yamato kay Luffy? At bakit nasabi niyang matagal na siyang naghihintay sa pagdating nito? Yan ang mga tanong na maaaring masagot sa susunod na chapter. Kaya huwag kayong bibitaw mga idol. At kita-kita tayo ulit sa susunod na chapter review natin. At kung nagustuhan mo naman ang tinalakay natin sa araw na ito, baka pwedeng pakiclick na yung like button dahil sobra-sobrang suporta na nga yan para sa ating channel. Huwag na rin kalimutan ang subscribe button at notification bell para isa ka sa mga mauuna pag meron tayong bagong upload na videos. Shoutout na rin sa idol nating si Jessie Anglao. So once again, mabuhay ang anime culture at hanggang sa muli.